Ang mga kupunan ni Christian Araneta at ni Tanong Saksimse ay hindi nagaksaya na ng oras para magkasundo ng isang deal. Kinumpirma ng boxing scene na ang mga nabanggit na mga boksingero ay nakataktang magharap ngayong June 19 sa Tokyo, Japan. Ang bakanting International Boxing Federation Junior Flyweight title fight ay nakabinbin ang mga pinirmahang kontrata na ibabalik sa New Jersey-based na sanctioning body. Nabigay ang IBF ng pansamantalang sanction approval para sa bakanting titulo na IBF Junior Flyweight sa pamamagitan ng rank number 1 na si Christian Araneta at rank number 2 na si Tanong Saksimse. Sinabi ng IBF Championship Committee Chairman na si Carlos Ortiz sa magkabilang panig sa isang liham na nakuha ng boxing scene ng laban ay nakatagdang maganap sa June 19, 2025 sa Tokyo, Japan. Ang formal sanctions ng laban ay bibigay sa sandaling matanggap ng IBF ang mga pinirmang kontrata para sa laban na ito. Ang kininang mananalo ang bakanting titulo na ibinakante ni Masamichi Yabuki na nagpasyang manatili sa flyweight matapos siyang mapatalsik sa trono ang IBF 112-pound state list na si Angel Ayala noong March 29 sa Tokonami, Japan. Ang hakbang inibukas ng pinto para kay Araneta na may kartara ngayon na 25 wins, 2 losses at meron siyang 20 knockouts, at itong si Simsri ng Thailand na may kartara na 38 wins, 1 loss at meron siyang 34 knockouts, at sila na ang maglaban para sa kanilang unang major title. Itong si Araneta ay kinakatawan ng Omega Sports Promotions. Si Simsri naman nilagdaan kasama ang Green Chuda Promotions na nagpapakita ng laban kasama ang event promoter na Oasis Promotions. At alam naman natin mga kwento na sa promotion ito, kabilang itong si Naoya Inoue. Japan ang laban mga kwento. Tapos si Oashi pa ay isa sa mga promoter ng kalaban na taga Thailand. Tinalo na ni Simsri mga kwento ang angas ng Cebu na si John Paul Gabonilas at ang silent assassin na si Mel Pardo. Pero kakayanin kaya niya ang bomba ng Pinas na si Araneta. Kung magtagumpay si Araneta dito, agad maging ganap na world champion itong si Araneta. Samantala, may isang linggo na namang palugit. Nako, panibagong pagkantala ulit sa mandated Eduardo Hernandez kontra yan kay Mark Magnifico Magsayo para sa WBC o World Boxing Council Junior Lightweight Title Elimination Bout. Kinumpirma ng boxing scene na ang nakatagdang April 22 first bid hearing ng 2 beses nang na-postpone ay muling ipagpapaliban na namang muli ng isang linggo. Sa pagkakataong ito ay may magandang dahilan. Isang kailingan ang ginawa ng WBC ng Manny Pacquiao Promotions na kumakatawan ni Magsayo kasama ang TGB Promotions sa ngalan ng Premier Boxing Champions na ibalik ang pagdinig sa April 29. Ang mga kinatawan mula sa Matchroom Boxing ang promoter ni Rocky Hernandez ay kasama sa isang email notice na nakuha ng boxing scene. Ginamit ng 2 panig ang wasong paggamit ng karagdagang oras upang makipag-ayos sa mga tuntunin. Nalaman naman ng boxing scene na kapag may nakatagdang deal, ang laban ay maaaring maganap ngayong buwan ng Hulyo. Ang isang target na destination para sa final eliminator ay isang PBC show na pinangungunahan ng rumored fight ni Mario Barrios at Manny Pacquiao para sa WBC welterweight title fight. Ang working matchup ay unang inulat ng Branch Boxing. Mga kakwento, ang mananalo sa Hernandez Magsayo ay magiging mandatory challenger para sa WBC Junior Lightweight Champion na si Oshaki Foster na may kartara ngayon na 23 wins, 3 losses at meron siyang 12 knockouts. Siya ay 2-time at reigning belt holder at naganap ng opsyonal na depensa laban niyan sa 2 division at reigning WBC Featherweight Champion na si Stephen Fulton na may planong akyat ng timbang. Kaya naman mga kwento, good luck sa mga Pinoy nating mga mandirigma. Sana ang dalawa ay magtagumpay sila, Mark Magsayo at syempre si Christian Araneta. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rusto Manalo, kay kakwentong Reno Alagada, kay kakwentong Rolando Itlanas, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan
maaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.